Hello mga ka-farmers, for today's video ay magpaprocess ako doon sa umanak naming baboy. Ito nga ay 3 days na ngayon kaya bibigyan ko siya ng iron, Baycox at saka ng antibiotic. Bakit ba nagbibigay ng iron tuwing ikatatlong araw ng pagkakapanganak doon sa ating mga alagang biik? Dahil ito mga ka-farmers ay anti-anemia, hindi nga nagiging putlain ng ating mga alaga hanggang sa sila ay lumaki. Yung iba mga ka-farmers ay per shot lamang yung ibinibigay at yung iba naman ay nagse-second shot tuwing ikasampung araw. At dahil maganda naman yung ginagamit namin na iron ay per shot lamang yung aming ibinibigay at tuwing ikatatlong araw nga lamang iyan. Hindi na nga kami nagpapaulit niyan doon sa ikasampung araw. Pero mga ka-farmers, kapag halimbawang ako na may nakikita ako na medyo maputla at hindi nga yung kulay nga niya ay kakaiba doon sa kulay ng kanyang mga kasamahan, ay ako nga ay nagbibigay ng iron doon lamang sa biik na yon. Case to case basis nga lamang ang pagbibigay ko ng second shot. At nagbibigay din ako dyan mga ka-farmers ng antibiotic dahil yung pagpaprocess ay puputulan ko yan ng buntot at maglalagay ako ng air nuts para alam ko kung kailan sila ipinanganak. Mahalaga nga sa akin mga ka-farmers na alam ko kung kailan sila ipinanganak at alam ko din kung kailan yung buwan na sila ibebenta dahil hindi naman lahat mga ka-farmers na perfect yung paglaki ng ating mga alagang baboy. Meron diyang nagiging slow grow. At kapag nga kami ay may nakikita na napapag-iwanan doon sa laki, yan ay aming siniselect at inililipat na ng ibang kulungan para hindi siya mabuli ng kanyang mga kasamahan na malalaki na. At yung ibinibigay ko naman mga ka-farmers na pump dyan ay yung Tultrasuril Baycox. Ayan nga ay anti-coccidiosis at nagpiprevent po yan ng diarrhea. Ito nga ang kahalagahan kaya kami nagbibigay niyan. At habang ako nga mga ka-farmers ay nagpa-process ay ako ay may napansin na isang comment. Meron nga nagtanong sa akin kung ano daw bang magandang gawin para mabilis maglandi yung kanyang gagawing inahinin. 7 months old pa nga lamang yung kanyang gagawing inahin. Base sa experience ko mga ka-farmers, hindi advisable na gagawan mo ng paraan para mabilis maglandi yung gilts o yung gagawin mong inahin. Ang mai-advise ko lamang sa iyo ma'am ay hintayin mo po yung perfect timing na maglandi siya. Huwag po kayong mainip o madaliin na maglandi yung gagawin yung inahin. At ang magandang ipakain nyo dyan kung 7 months old na ay yung gilt developer. At ang kauna-unahan yung titingnan mga ka-farmers dun sa inyong gilt ay yung kakayahan niya na pwede na ba siyang magbuntis. Marami ang nakaka-experience ng ganyan, yung magtuturok sila ng pampalandi. Diyan kalimitan nagkakaroon ng irregular breeding. Ang example niyan mga ka-farmers ay yung kapag kayo ay nagturok ng pampalandi, sige sabihin natin na naglandi siya, pinasumpitan ninyo, ginamitan nyo ng EI o pinabarakon nyo. Magbibilang ka ngayon ng 114 days dahil yan yung due date niya. Ngayon, doon sa inaakala mo na manganganak na siya, doon mo palang malalaman na hindi pala siya nagbuntis dahil hindi naman siya nagpakita ng sign na siya ay nag-reheat. At ang una mong mararamdaman diyan mga ka-farmers ay mawawalan ka ng gana dahil unang pag-aalaga mo ng inahinin ay palpak na agad yung procedure. At ang pangalawa mong iisipin diyan ay hindi yun magandang inahinin dahil hindi nagbuntis. Kaya ang mabuti natin gawin kapag ganyan, hintayin na lang natin na magkusa dahil gilts naman iyan.